Kasi sa pag-aaral natin patungkol sa iglesia o simbahan, pasalamat tayo na ang simbahan ay hindi gusali o building, no? Kaya kahit ngayon ay nasa ganitong setup tayo, gaya nga na sinabi ni Rael kanina, medyo kakaiba yung ating setup. So, nakakapagpatuloy pa rin tayo sa providensya at awa ng Panginoon sa atin. So, paalala lang po talaga sa atin na lahat ng ginagawa natin ngayon at pinahihintulutan ng Panginoon na magawa natin ay hindi dahil sa ating kakayanan o kagustuhan man. O kung meron man tayong kagustuhan dahil yun sa Espiritu Santo na nasa sa atin na. No? Pero lahat ng yun ay nagmula o ipinigay lamang sa atin. Kumbaga, kaya nga sa habag at awa sa biyaya ng Panginoon. So, Happy Lord's Day. So, nasa 45th na tayo, no, na Sunday, and the Lord is good all the time. So, and dito sa amin sa Surigao, ang ulat ng panahon ay katamtaman. Ngayon nga walang hangin, pero alam ko diyan sa Kabkaben medyo mamaya ay may pagbayo na ng hangin at saka malakas na pag-ulan. So pero gaya nga ng inimpress sa atin ng Panginoon na kung tayo ay paghandaan natin ang pagbabalik ng Panginoon. Okay? At ang mga bagay na nangyayari sa natural dito sa ating dito sa mundo na ating ginagalawan ay natural at dapat hindi natin wag tayong magtaka na bakit may mga malalakas na bagyo at bakit dito tatama, no? So bilang mga Kristiyano, alam natin na soberanya ang Panginoon, soberano ang Panginoon. So yun yung natin, yun yung kumbaga pagkukunan natin ng lakas. So sa pagpapatuloy dun sa ating pag-aaral dun sa The Church, The Gospel Made Visible ni Mark Dever. So nagpapasalamat tayo na merong ganitong material na tutulong sa atin upang maunawaan natin lahat ng kailangan natin maunawaan patungkol sa iglesia o simbahan. So, nauna na nating napag-usapan yung kalikasan ng iglesia, kaya ngayon, kahit ganito yung setup natin, okay lang, kasi hindi naman gusali o building. Kumbaga, masira man yung building dyan sa Kabkaben, wag naman. Binabayaran pa natin yung mga pinagpagawa dyan, no? Pero ang iglesia kasi ay hindi. Kumbaga, hindi natitibag. Hindi natitibag ang iglesia. Kanina nga habang nagtatrabaho ako, sumusundot ako ng tingin doon sa yung hangin, tsaka yung sa pag-ulan. So sabi ko, tatamaan yung Kabkaben. So baka i-cancel na lang natin yung Lord's Day. Sabi ko ganyan. So sabi ko kay Rel, signal number 3 na sila doon. Pero doon din na impress sa akin ng Panginoon na okay, kung may paghahanda kayo mailigtas yung inyong mga sariling mga buhay dito, paano naman yung paghahanda at pagliligtas nyo sa kaluluwa, no? So we know na as the Word of God revealed sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, tinuro niya sa atin yung economy ng Panginoon. And His economy, pahalagahan mo yung mga bagay na hindi nawawala at nasisira. At yun? Yun yung ating kaluluwa. Yun yung ating iniingatan. So, kagaya nga ng sinabi kanina, napaka short lang ng ating gugugulin na buhay. So, kung ating pangsasayangin sa mga bagay na hindi naman makakapag-grow sa atin doon sa buhay na walang hanggan, alam naman natin na ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Kanya. Okay? So, patuloy
patuloy nating kilalanin ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita kaninang umaga. And I believe itong sa pagninilay-nilay natin dito sa the church o ang iglesia ay kapulutan natin ng mas lalo pang pagpapatibay sa atin bilang iglesia ng Panginoon. So, as summary, mga kapatid, ang iglesia ay nakikitang pagpapakita ng bayan ng Diyos. So, visible po. Dapat po hindi nakatago ang iglesia. At may 4 na pangunahing attribute o katangian na atin na napag-aralan ng mga nakaraang Lord's Day. Muna is iisa or one. Pangalawa, banal, holy. And then, pangatlo, universal. Pang-4 ay apostolic o apostoliko. Okay? So, iisa. Isang katawan ng mga mananampalataya. Okay? Kaya nga may tinatawag tayong yung kanina, yung Shema, no? So, dahil ang iglesia ay pagpapakita sa katangian ng Diyos at ang Diyos ay iisa, so nararapat lamang na ang kanyang iglesia ay iisa din. Sumasalamin sa pagkakaisa ng Espiritu sa pag-ibig. We know that God is love. Okay? And His love is a holy love. So, dadako tayo sa pangalawa, ang iglesia ay banal. Itinakda ni Kristo ang pagpapabanal sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga kanina, paano natin malalaman na iniibig natin ang Panginoon, siya ang ating ininanais, at hindi naman nakikita sa pag-aaral natin patungkol sa Kanya. So, kailangan pabanalin tayo ng Panginoon sa Kanyang salita. Nabubuhay ng hiwalay sa sanlibutan. So, isa yun sa, kumbaga, definition ng salitang holy. Separate ka. Iba ka. Kagaya ng Panginoon, may iisa lang na Diyos. Yun yung ating pamamahayag sa ating doctrine about God. There's only one God. Diba? And tayo, bilang mga tao, hindi maaaring maging katulad ng Diyos. So tayo nilikha sa wangis ng Panginoon, wala ni isa sa atin ang pwedeng maging katulad niya. Pero sa history at saka sa salita ng Panginoon, meron lang isa na tinatawag at siya yung monogenes na kung tawagin, and that is our Lord Jesus Christ, John 3:16. And then, universal or Catholic. Taklaw ang lahat ng mga pinili or elect ng Diyos sa lahat ng panahon at lugar. Yun ang sinasabi noon. Hindi dahil may timbahan sa Roma na itinukod ni Peter, no? Okay, which is alam naman natin at base sa pag-aaral natin, maling pagbasa lamang doon sa Matthew 16 ba 'yon? Something about doon sa rock, no, na doon pinupundasyon ng Panginoon. And by the providence of God, ibibigay sa atin yung pundasyon ng iglesia mamaya. Okay? And then finally, apostolic. So, nakatayo sa turo ng mga apostol at tapat sa banal na kasulatan. So, malinaw naman, no? Hindi ko na kailangang i-elaborate. So, ngayon, dadako tayo sa marks of the church o sa salin sa ating sariling lingwahe, ang tanda ng tunay na iglesia. Bakit kailangan nating malaman itong mga tanda ng tunay na iglesia? So, sa madaling sabi, dahil may tunay at may huwad. Okay? Kung may tunay, may huwad. At tayo, bilang tinawag na ng Diyos, tinawag tayo hindi lang para layuan ng mundo, ang ating mga dating buhay, kundi tinawag tayo patungo sa nag-iisang Diyos. Kaya nga, di ba, ang Shema ng bayan ng Israel, anong sabi doon sa Deuteronomy 6:4? Shema Israel, Yahweh Elohim o Yahweh Ehad. Sabihin, makinig kayo. Ang Panginoon ay
nag-iisa. Isa lang ang Panginoon. So, lahat ay counterfeit o lahat ay hindi totoo. Maliban sa nag-iisang Panginoon. So, let's pagbulay-bulayan natin yung marks of the true church, of the church. So, sa panimula, alamin natin yung pundasyon ng iglesia. So, yun yung una nating pag-aaralan. Base dito sa libro, sa kasaysayan ng iglesia, inilala ng mga teologo o yung mga nag-aaral, mga ngaral, na may dalawang tanda na nagpapakilala sa isang tunay na lokal na iglesia. Okay? Ang una, pinag-aaralan natin yung lokal na iglesia, mga kapatid, no? So, ang una, ang tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Yun yung una. Pangalawa naman, ang tamang pagsasagawa ng mga ordinansa o sacraments. Okay, oh? So, alam nyo ba yung ordinance o sacraments na tinutukoy? So, sino sa atin yung nakakaalam ng dalawang sacraments na tinutukoy bilang isang marka o tanda or sign ng tunay na iglesia? Sino pwedeng makasagot? May ano ba tayo na sumagot? Okay. So, dyan na lang sa house. Sinong makakatukoy ng dalawang ordinance or sacrament na tinutukoy? Yan, sige. Salamat, Yana, sa... So, si Gab. Gab, ano yung ordinance na tinutukoy? Ano yung dalawang ordinance or sacraments na tinutukoy? Pagtanda sa Last Supper o yung tawag doon? Taking of the bread ba tawag doon? Okay, breaking of bread. Tsaka, ano pa yung pangalawa? Pagbabautismo sa atin. Okay. Glory to God, no? Na nasasagot natin ng tama. So, yung tinutukoy na ordinansa, ang bautismo o baptism at ang hapunan ng Panginoon or yung Lord's Supper or yung Lord's Table. O kung tawagin ngayon ay breaking of the bread. So, aralin natin or pagbulay-bulayan yung dalawa na tanda. Okay? Tamang pangangaral ng salita ng Diyos or Word of God at tamang pagsasagawa ng mga sacraments or ordinances. So, ang unang tanda o yung pangangaral ng salita ng Diyos ay ang bukal ng banal na katotohanan na nagbibigay buhay sa bayan ng Diyos. Okay? So, yun yung bukal or spring ng katotohanan. Okay? At nagbibigay ito ng buhay. So, ganun nilalarawan yung unang tanda. Okay? Isa siyang bukal. Kumbaga, spring. Doon nagmumula lahat. Doon bumubukal lahat ng katotohanan na nagbibigay buhay sa bayan ng Diyos. That is in reference to the Church of God o yung iglesia kung tawagin. Ang pangalawa naman ay ang sisidlan o yung vessel na nagpapakita ng buhay na iyon. Di ba may bukal kanina na dinidescribe? Yun yung it pertains to the Word of God o yung tamang pangangaral ng salita ng Diyos. At ang pangalawa naman ay yung sisidlan. Kumbaga, vessel siya, no? Na nagpapakita ng buhay na iyon sa nakikitang paraan. Okay? Isa sa kalikasan ng iglesia ay ito ay visible. And dito sa pinag-aaralan nating mark, isa sa dalawang mark ng tunay na iglesia ay may kaparaanang nakikita din. Kumbaga,
makikita siya. Okay? So, ano ba sa English yung nakikita? Tangible. Kumbaga, no? Tangible siya. Okay? So, nakikita mo siya, na-experience mo siya, nahawakan mo, nalalasahan mo. Ganun. Kumbaga, experiential. Nakikita siya eh. Ang iglesia ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, nagbabasa lang ako ng mga katotohanan dito. So, pinanganak daw ang iglesia sa pamamagitan. May kaparaanan ang Diyos at yun ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, dapat hindi na maging question sa atin bakit ang pinaka-main event ng liturgy ng isang iglesia ay ang pakikinig sa pulpito at sa pangangaral ng salita. Dahil doon tayo nagmula. Yun ang nagpanganak sa iglesia ng Diyos. At natatangi. Ibig sabihin, nagiging, kumbaga, special ka or may pagtatangi sa'yo. Di ba nga, yung natatanging bata, ano sa English yun? Special child. No? So, yun yung nagtatangi sa atin. Special tayo, hindi dahil sa atin, kundi dahil tayo ay bunga ng pagkasi ng Panginoon sa kanyang salita at yun ang nagbigay ng buhay sa iglesia. Kaya isang katotohanan na dapat nating malaman, buhay ang iglesia. At ang buhay na yun ay walang hanggan dahil ang Diyos ay pang walang hanggan. Actually, hindi lang siya eternal God. Kumbaga, kasi pag sinabi natin eternity, yun yung sa simula hanggang sa katapusan. Pero alam natin na ang attribute ng Panginoon, wala siyang pinagmulan at wala siyang wakas. Okay? So doon natin makikita yung pagiging transcendent ng Panginoon. Kaya tayo, hindi natin talagang 100% na mauunawaan ng Panginoon. Pero hindi nangangulugan na hindi mo siya mauunawaan. Kaya nga may tinatawag na revelation. And one of His revelation is through His Word. Tayo bilang pinanganak sa salitaang iyon, ano din ang ating kumbaga function, ipakita i-reveal yung katotohanan iyon. So, ang katotohanan may pinili ang Diyos at tinawag siyang bayan na para sa kanya. Banal, iisa, banal, universal at apostoliko. At yun ay ang iglesia na pinag-aaralan natin. Kaya nararapat lang na maintindihan natin yung mga marka. Hindi pwede na, okay, sige, basta pasok na lang tayo sa isang iglesia. Kasi sabi nila, church sila eh. Di ba? Madali namang mag-tag ngayon eh. Di ba? Lalo ngayon. Itatag ka as ganito, ganyan, and lalo na yung sa mga simula sa Gen Z, Generation Alpha, Generation Beta, na kung ano itag sa kanila ng mundo, yun yung katotohanan sa kanila. Kaya tayo bilang mga magulang, huwag nating hayaan. Ito yung identity nila sa Panginoon. At ang Panginoon lang ang may kakayahang magdikta ng iyong identity dahil siya ang may likha sa iyo. Hindi yung mga taong magsasabi sa iyo at magtatag sa iyo ng kung ano-ano sa social media. So ang iglesia ay nabubuhay sa tamang pangangaral ng salita. Kaya ang isang iglesia na hindi nangangaral ng tama tungkol sa salita ng Diyos ay anong answer? Patay. Patay. Diba? So one of the mark of the true church, of a true church, kasi ang pinag-aaralan natin ay yung bawat lokal na iglesia. Okay? Buhay. At ano ang buhay? According sa Bible, pagkilala sa Kanya ng tama. At sa Kanyang sinugo. No? John 17, the whole chapter. No? Ito ay nakikilala at napapanatili sa tamang pagpapatupad ng bautismo at hapunan ng Panginoon. So dito naman makikita, kanina na natin yung importante na nasa tamang pangangaral ng salita. Ngayon pinapakita naman bakit importante rin
yung pangalawang marka. Dahil ito yung magpapanatili. Okay? Yun yung mag-maintain sa tamang kumbaga, yun yung mag-maintain sa isang church. Yung tamang pagpapatupad o administration ng dalawang ordinances. Ngayon, magtatanong tayo, bakit dalawa lang? Ang turo sa atin ng Roman Catholic, 7 sacraments. Ngayon, try natin i-reflect. So, okay. Unang question muna. Mamaya, I believe mapag-uusapan natin yun. Unang question, bakit ang tamang pangangaral at ordinance or sacrament lamang ang tinuturing na tunay na tanda ng iglesia? Yun yung try nating i-reflect sa mga tagpong ito or sa panahong ito. Bakit ang tamang pangangaral or right doctrine at yung ordinance or sacrament lamang ang itinuturing na tunay na tanda ng iglesia? Sino ang pwedeng sumagot? Or meron bang nagre-raise ng hand? Okay. Kasi kung walang magre-raise ng hand, okay, i-spoil ko na sa inyo yung sagot. Okay? So, yung sagot ay dahil ang mga ito o yung dalawang nabanggit ang tanging itinatag ni Kristo mismo. Yun yung sagot natin. Bakit dalawa lang? Bakit hindi 7? 7 yung sabi sa amin 7 sacraments. Bakit dalawa lang sa inyo? Kulang sa inyo. Mas marami sa amin, mas tunay kami. Okay? So, madali lang tayong maloko. No? Kung hindi tayo babase sa kung ano ba talaga yung pundasyon. Ang pundasyon ng iglesia ay yung nagbigay buhay sa kanya. Yun yung salita ng Diyos. Hindi yung pare. Actually, bago ito, may nabasa ako sa social media. Sabi doon, ang dili o yun sa pari, dili o yun kang Kristo. Sabi, yung hindi daw na maniniwala sa pare, ay hindi rin naniniwala kay Kristo. Marami ang napupol sa lie na ito. Okay? Ang pundasyon po natin ay yung salita. Hindi yung pare. Hindi tao. So, example lang po yun. So, ang sagot ay dahil ang mga ito ang tanging itinatag ni Kristo mismo upang ipahayag at ipakita ang ebanghelyo. Okay? Yun lang yung tinatag ng Panginoon. Lahat ng iba pang gawain ng iglesia ay dapat umikot sa dalawang tandang. Okay? So ito talaga yung main thing. Dapat tama yung pangangaral, tama yung pagsasagawa ng mga ordinance or sacrament, which is dalawa lang rin sacrament na ito. Hindi pa natin nasagot bakit dalawa lang rin yung baptism at saka yung Lord's Supper. Pero actually, halos parehas lang yung sagot dahil ito lang yung at itinatag ni Kristo. So, kagaya ng exhortation sa atin ni Pastor Omar noong nakaraan, marami ang nagpo-fall napapalayo yung iglesia sa dapat na gawin dahil marami na yung man-made. Tayo, as much as possible, na-recall ko lang, nagiging minimalistic tayo, hindi dahil sa gusto natin maging minimalist, pero gusto lang natin gawin kung ano lang yung sabi. Huwag tayong lalayo doon. Di ba? Kaya nga, maraming magsasabi, ayaw namin sa mga Reformed churches kasi napaka-boring. And, well, the reason why it is boring because maybe hindi ka talaga tunay na binuhay ng Diyos. Isa yon sa pwedeng maging sagot. Though hindi naman parating ganun. Pero maaari.
Baka hindi ka talaga minahin ng Diyos kasi ang hinahanap mo ay yung hanap pa rin ng laman. Hindi yung kung ano yung sinabi ng salita, kung ano yung tinuturo sa atin ng Espiritu sa pamamagitan ng salita. Kung lumalayo tayo doon sa kung ano lang yung clear instruction sa Bible, so mas malaki yung chance natin na mahiwalay sa tunay na iglesia. So, pagbulay-bulayan naman natin ngayon yung buhay sa life, no? Sa pamamagitan ng salita. So, lagi na nating na pag-uusapan bakit importante na tama ang ating pangangaral ng salita at tama ang ating pag-unawa ng salita or interpretation or hermeneutics. Dahil naniniwala tayo na may buhay yung salitang iyon sa atin. So, patuloy na ipinakikita ng kasulatan na ang Diyos ay nagbibigay buhay. God is a life giver. And He is life, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So, paano daw patuloy na ipinapakita ng Diyos na siya ang nagbibigay buhay? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Sa paglikha, okay, sa creation. Salita siya. At anong nangyari? Lumitaw ang buhay. So, yung isa natin makikita. Sa pagtubos naman, okay, or sa atonement, ang kanyang pangako ay nagbunga ng pananampalataya at pagsunod or obedience. So, ang parehong huwaran ay nagpapatuloy sa bagong tipan. Mabasa natin sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, kung ikaw man ay born again ngayon, dahil yon sa salita ng Panginoon. So, yung salita ng Panginoon ang nagbigay ng buhay sa iyo. Dahil ang salita ng Panginoon ay kinasihan ng Panginoon. Lahat ito sa Kanya. Okay? So, at ito ay hiningahan ng Panginoon. Kaya lahat ng pinili at tatawagin ng Panginoon ay talagang buhay. So, ano yung application natin? So, sa practical na application, sabi dito, kung ang pulpito ay mananahimik sa katotohanan ng kasulatan, ibig sabihin, hindi natin i-defend ang katotohanan, ano ang mangyayari? Unti-unting mamamatay ang iglesia. Yun ang totoo. Kasi makikita nyo sa isang simbahan, kung makikita nyo sa pulpito hindi na tama yung pangangaral, ito na yung hudyat na ang simbahan na yun ay patay o namamatay. Kung ang salita ang sentro, sabi, kung ang Biblia ang sentro o ang salita ng Diyos ay ang sentro, ang Espiritu naman ay kikilos. So, malalaman lang natin na merong pagkilos ang Diyos sa isang lokal na iglesia. Ano yung tanda noon? Kapag tama yung pangangaral sa pulpito. Tama yung pag-handle ng salita sa pulpito. Ito tinatawag na kumbaga yung right way of preaching. Okay? Okay, may pumasok. Medyo umingay. Ika lang. Okay. So, patuloy tayo. So, i-reflect natin na yung buhay sa pamamagitan ng salita. So, ang tanong, paano nagbibigay buhay ang salita ng Diyos sa iglesia? So, paano natin yun maipapaliwanag? Sabi dito, sa pamamagitan ng Espiritu, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang ipanganak ang pananampalataya, faith. Paguhin ng mga puso. Okay, yung tinatawag na regeneration ng mga puso. Mula sa pusong bato tungo sa pusong laman.
at patnubayan ang mga mananampalataya sa katotohanan. Merong guidance. Walang ibang mag-guide, magiging leash ang isang simbahan, bagay mag-guide sa kanya, no? Pang hindi siya mabuwal o mag-fall, kundi ang salita ng Panginoon. Kaya kung tama ang pangangaral ng salita, buhay ang iglesia at kumikilos ang Espiritu. Kung hindi naman, namamatay ang iglesia. So, yun yung una nating titingnan. Ano yung pinapangaral sa pulpito? Para maging tanda sa atin kung nasa tama ba tayo o nasa wad. Ay nasa tunay ba tayo o nasa wad. Lokal na iglesia. Meron pa isang tanong. Ano ang mangyayari kung ang salita ng Diyos ay hindi na sentro ng pagsamba? So, I believe relevant tong tanong na ito ngayon. Okay, merong katanungan. Yung baka laway? Hello, Mike. Ganun pa rin yung tunog. Hello? Naririnig niyo po ako? Ganun pa rin? Okay na po. Ganun pa rin? Ganun pa rin po ba? Hello, Mike. Ulog. Yeah. Diyan po sa inyo, Janet, check mo yung ano. Alam po ah. Hello, Mike. Hello. Ganun pa rin? Or okay na? Okay na? Okay na daw. Okay na daw. Sa'yo, Ara, hindi. Sige lang, patuloy lang natin. Sige, tol. Sana malinaw. Pwede na tayo magpatuloy siguro. Sige. So, isa sa pwede nating itanong, okay, sa pagpapatuloy, dun sa katotohanan na ang may buhay sa pamamagitan ng salita, ano ang mangyayari kung ang salita ng Diyos ay hindi na si sentro o hindi na sentro ng pagsamba? So, ang sagot, mawawala ang espiritual na kapangyarihan
ng iglesia. So ano yung papalit? Papalit dito ang tradisyon, opinyon, at emosyon. So, makikita natin kung meron tayong marks of a true church, makikita rin natin yung marks ng mga hindi naman totoo, okay? At hindi nakatukod dun sa dalawang huwaran o dalawang pamantayan o pundasyon. So, una, mas magiging ang papalit sa kapangyarihan or power ng iglesia upang magbigay ng buhay sa mga kasapi nito, ang papalit ay yung mga tradisyon. So kung ang isang iglesia ay puno ng tradisyon, isa yon sa mark na nasa false church tayo. And then another is ang papalit sa kapangyarihan ay yung mga opinion ng mga tao. Meron ding mga church na very or highly opinionated sa halos lahat ng mga bagay. So lahat ng nakikita nila sa mundo ay ginagawa nilang ini-spiritualize nila lahat. And well, though yes, lahat naman ng bagay ay spiritual, pero kumbaga makikita natin na pag-handle ng salita ng Panginoon ay pumapasok na yung puro nag-allegorize na lang tayo, puro ini-spiritualize na lang natin ng lahat ng mababasa natin sa salita ng Diyos. Na kung mabasa natin yung mga popular verse such as yung mga I can do all things in Christ who gives or who strengthens me. So kung i-spiritualize natin yon at i-allegorize natin yung mga katotohanan na yon without reading it sa konteksto ng original author dun sa mga kanyang sinabihan o sinulatan, so puro opinion na lang mangyayari. Kaya maraming iba-ibang tawag dito, nagkakaroon na ng division. And one of the marks or isa sa attribute ng church ay iisa, walang division. And walang ibang nagagawa ang opinion kundi maging divisive. Kaya nagkakawatak-watak kasi kanya-kanya na ng opinion Subjective na kumbaga. And tayo, alam natin at pinaniniwalaan natin na may iisa lang absolute truth. At yun ay ang Panginoon. Actually, nung sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, that is an exclusive, exclusive claim ng Panginoon na ako ang katotohanan. So, apart from me, lies. Yan ay mga opinion. At ang mga opinion na yan ay hindi magbibigay ng buhay. Walang kapangyarihan sa mga opinion na yan. So actually hindi yun popular, no? Hindi popular na view iyon sa yung tinatawag natin na yung secular worldview. Pero hindi siya popular and at the same time offensive siya sa marami. Kaya ano ang ginagawa ngayon? Pinapatay ang mga Kristiyano. Isa sa mark ng isang tunay na church, though hindi na naisulat ni Mark Dever dito, persecution. So, kung yung mga church na sinicelebrate ng mundo ay yung church na sinicelebrate ng mundo ay maaring wala doon sa, hindi nakatukod doon sa pundasyon na tinukoy natin kanina. Okay? And another, ang papalit sa kapangyarihan ay yung emosyon. Kaya maraming mga church siguro makikita kayo puno ng emosyon. Pero walang tamang pundasyon. And alam natin na ang pundasyon lamang ay ang salita ng Panginoon. So with our remaining time, meron pa naman tayong 15 minutes.
So, dumako tayo doon sa tinatawag na ano ba dapat yung framework ng tamang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang tamang pangangaral ay theological bago pa man ito maging practical. Okay? Sabi dyan, dapat maging theological muna ang pangangaral bago pa man yung application o yung practice. Marami ngayon, yung mga sikat na mga pastor, makikita mo talagang motivating, no? Grabe yung mga motivational speech. Kasi ang pinapairal nila yung tinatawag natin na pragmatism. Nagiging pragmatic. And though wala namang mali sa pragmatism, pero kung ito ay yung magiging pundasyon mo, ay hindi ka na pumupundasyon sa kapangyarihan ng Panginoon. Pinapalitan mo na yon nung nabanggit kanina. Pinapalitan mo na ng tradisyon, which is guguho. Okay? Pag dinaanan ng yung nakaraan na bagyo, at ngayon meron pang bagyo na babayo sa Pilipinas, masisira, guguho yun. Gaya ng opinyon at ng emosyon. Kumbaga yung mga bagay na yan ay hindi matibay na pundasyon. May isa lang na matibay na pundasyon at yun ay ang pananampalataya kay Kristo. In which the Roman Catholic Church, mali yung kanilang pagbasa doon sa Matthew 16:18 ba yun, Tol? Yun yung pumapasok na verse sa akin eh. Yung I tell you in this rock I will build my church. Pero ang pinatutukoyan doon hindi si Pedro, kundi yung confession ni Pedro about kay Kristo, kung ano yung totoo tungkol kay Kristo, na siya ang Misaya sa pananampalataya nakatukod, hindi kay Pedro. Kaya ngayon Matthew 16:18, di ba? Tama. So, nawawala ng kapangyarihan. Ano ang pumalit? Tradisyon. Di ba? Tradisyon. To the point na okay lang maglagay ng rebulto. Kahit malinaw naman sa salita ng Panginoon, huwag kayong uukit. Kasi dahil daw sa katikismo nila, hindi naman talaga daw yung rebulto ang kanilang sinasamba. Pero daw lang yun. Huwag nating papalitan kung ano ang pinagbawal ng Diyos ay bawal sa Kanya. Okay? So, hindi pwedeng baguhin yun ng simbahan kuno. Dahil sila nga daw yung the church is the bulwark of truth. So, mali na naman na pagbasa. So, anong sinasabi ko sa inyo mga kapatid? Maraming pwedeng magsipi sa Biblia na hindi nagiging biblical. Maraming pwedeng mag-quote ng Biblia, hindi biblical. Okay? Diba? Ang dami nating kiniklaim ngayon, yung I can do all things in Christ who gives me strength. I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you. Diba? Yung mga verse na yan, pero hindi naman iyon. Yung tamang papangahalugan. So, you see, gaano ka delikado yung pag-handle ng salita ng Panginoon. Kasi, kapag ka nagkamali tayo dito at alam natin na yun dapat yung pundasyon ng tunay na iglesia, matitibag. Matitibag ang kahit na anong institusyon. Okay? So, kaya dapat nating malaman na ang framework dapat ng pangangaral ay theological muna. Kilalanin, theology, pagkilala sa Diyos. Bago ito maging practical. Hindi the other way around. Na ikaw yung magbibigay, magdidikta na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ikaw yung magbibigay ng salita sa Diyos. Yung salita ng Diyos ang dapat maging guide mo. Yun ang magdidikta sa iyo. Okay? So, ang tungkulin ng mga ngaral, ano ang gagawin? Ay ipahayag ang Diyos ng kasulatan.
Kaya nga may tinatawag na expository preaching, ini-expose lang. Hindi ang Diyos ng imahinasyon ng tao. Na mag-fit lang dito sa concept na ito, okay, pwede na, meron na akong sermon. Hindi dapat ganun. Ang layunin, ano ang layunin ng theology? Ang layunin ay kilalanin ang Diyos. Sambahin siya. Kaya hindi pwedeng i-cancel ang Lord's Day dahil lang may bagyo. Dahil ang Lord's Day ay sa awa ng Diyos ay ang araw ng pagsamba sa Kanya. Nakilalanin siya sa pamamagitan ng tamang pangangaral ng kasulatan at tamang administration ng mga sacraments or ordinances. Okay? So, reflection, mga kapatid. No, ano ang kaibahan ng tamang pangangaral sa popular na motivational speaking? Okay? So, ano ang kaibahan ng tamang pangangaral sa dun sa mga nagbibigay lang ng motivational speech? So, ang tamang pangangaral ay nakasentro sa Diyos at sa gospel. Hindi sa kaginhawaan o tagumpay ng tao. Ano ang tinumbok dito? Yung prosperity. Hindi doon. Nakasentro sa Diyos. Sino ang Diyos? Sino ang kanyang iglesia? O ano ang kanyang ebanghelyo? And then, another question na pwede nating pagbulay-bulayan, bakit dapat unahin ng mga ngaral ang teolohiya bago ang aplikasyon? So, dahil ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa tamang pagkilala sa Diyos. Yun yung sagot. Na, sabi nga natin, no, very popular, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Meron siyang, kumbaga, medyo tama siya, no? Medyo, siya sa katotohanan. Dahil nga, ang tunay na pagbabago, ang pinagmumula noon o ang bukal noon ay ang tamang pagkilala sa Diyos. Kung tama mo nakikilala ang Diyos, may pagbabago sa'yo. Kung hindi naman, walang magbabago sa'yo. Kaya nga, di ba, one must be born again. Dahil kapag hindi ka naging born again o hindi ka binago o ni-regenerate ng Panginoon, mananatili ka sa iyong natural na estado. At ang iyong natural na estado, base sa Ephesians 2, we are by nature children of wrath. Inapupuutan tayo ng Panginoon dahil tayo ay makasalanan. So, hindi sa mga hakbang o mga payo. Okay? Okay, the 3 steps para maging isang tunay na Kristiyano. Di ba? Huwag ganon. Walang ganon. ABC ng pagiging tunay na Kristiyano o tamang pagpipray. Hindi ganon, mga kapatid. And then, may time pa ba? Last 7 minutes. So, ang sentro ng tamang pangangaral ay ang alin? This is the gospel. So, baka next week na lang natin yung ordinances or sacraments. Okay? So, ang ebanghelyo or gospel ay ang mabuting balita na ang banal na Diyos ay nagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun yung, kumbaga in a nutshell, yun yung gospel. Ang iglesyang nangangaral ng moralismo o tradisyon sa halip na kung ano ang inire-represent ng krus ni Kristo ay nagkakait ng buhay. So this is a very, straight or straightforward na tawag dito na sentence. Kung puro moralismo o tradisyon ang itinuturo sa atin, ito daw ay pagkakait ng buhay. Okay? Dahil hindi naman doon. Hindi naman yun yung ating hope. It is the gospel of the Lord Jesus Christ. Na ang banal na Diyos na buhay, ay nagliligtas. Okay?
So, one of the attribute of God is that He is a saving God. Magliligtas. At hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kaya kung ang ipapangaral ay self-help, paano maging moral na tao, actually, do maganda pakinggan yung morality, no? Pag yung, okay, this is how you could be a moral person. Pero in actuality, sa totoo lang, pinagkakait mo yung buhay. Hindi naman doon. Di ba, klarong-klaro, Romans 1:16 and 17. It is the power of God for the salvation of those who will believe. Ano yung power? The Word of God. The Gospel. Okay? Romans 1:16. Basahin nyo as a reminder. Parate sa atin. Hindi dahil ginagawa natin lahat ng mabuti. Though mabuting gawin yung lahat ng mabuti. Actually, the moral law is still standing. Sabi nga ng Panginoon. Kaya nga, pumarito ang Panginoon, pinamuhay niya ng perpekto yung moral law. So, ano yung use ng papangaral mo sa taong fallen, yung nature, yung moral? Na hindi naman, ito yung one of the truth. Total depravity. Marami ang ayaw dito. Pero actually, total depravity, hindi niya binababa yung pagtingin sa tao. Hindi niya binababa. Ang ginagawa ng turo about moral depravity is malaman natin kung ano ba talaga yung tunay na estado natin. Dahil sa pagkakaalam natin sa tunay na estado natin, doon pa lang papasok yung gospel o yung mabuting balita. So, hindi pwedeng hiwalay yun. Laging flip side ng coin. Laging may bad news para ma-appreciate natin at maging makapangyarihan sa atin yung good news. Kaya dapat ang tamang pangangaral ay laging nakasentro sa gospel. At ang gospel ay may dalawang side. Yung total depravity at yung effectual grace naman ng Panginoon. So, sa huli, ito yung mga katanungan. Ano ang panganib ng pangangaral na walang ebanghelyo o gospel? Ang sagot, nagbubunga ito ng relihiyosong tao na hindi naman naipanganak muli. Meron pala talagang ganun. Religious pero hindi born again. Walang regeneration. Okay? Hindi siya bagong nilalang. As mabasa natin sa letter ni Paul sa 5:17, 2 Corinthians 5:17. Nagkakaroon ng anyo ng kabanalan, merong formang banal, ngunit walang kapangyarihan. Patay. And then another, last. Bakit kailangang malinaw na ipangaral ang kasalanan at ang biyaya? Bakit parating, pag naghahayag tayo ng gospel, bakit parating ipaintindi yung kasalanan bago natin ipaintindi yung grasya o biyaya? Ang sagot ay hindi, dahil hindi mauunawaan ang kahalagahan ng krus ni Kristo. So, importante yung krus. Okay? Importante yung krus. Kung hindi malinaw ang ating paglabag at ang kabanalan ng Diyos. So, let us always clarify or iklaro natin sa mga sarili natin yung gospel. Okay? Na tayo ay lumabag sa isang banal na Diyos. At kailangan nating magsisi at manampalataya kay Kristo. So, yung other parts ng Marks of True Church, i-continue na lang natin sa next. Okay? So, God bless everyone. Po,